Sa gitna ng malamig na Disyembre, nakaupo si Rain sa lumang upuan ng kanilang inuupahang apartment sa Maynila. Tahimik ang paligid, tanging maingay na busina mula sa kalsada at kantang pamasko sa radyo ng kapitbahay ang maririnig. Wala siyang gana makisabay sa saya ng iba. Ilang taon na rin mula nang pumanaw ang kanyang ina at ama, at simula noon, tila nawala na rin ang kulay ng Pasko para sa kanya. Nasanay na siyang mag-isa, pero ngayong gabi, habang nakatanaw sa bintana kung saan nakikita ang mga batang nagkakantahan at naglalaro, may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Para bang sinasabi ng paligid na mas masaya ang lahat, maliban sa kanya. Uminga siya ng malalim at kinuha ang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito, may lumang litrato ng kanyang ina noong bata pa ito, nakasuot ng simpleng bestida, nakatayo sa harap ng isang simbahan na hindi pamilyar kay Rain. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan ng isang baryo sa malayong probinsya. Noon pa niya gustong puntahan ang lugar na iyon, pero laging nauudlot dahil sa trabaho at takot na baka wala naman siyang makilala doon. Ngayon, wala na siyang dahilan para manatili. Wala rin siyang plano ngayong Pasko, kaya't naisip niyang umalis kahit isang linggo lang sa lugar na minsan tinawag ng kanyang ina na tahanan. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe sakay ng isang lumang bus papuntang probinsya. Habang patuloy ang biyahe, unti-unting nawawala ang ingay ng syudad at napapalitan ng tanawin ng mga bundok at palayan. Ramdam ni Rain ang kakaibang katahimikan, ngunit may halong kaba sa dibdib. Nang dumating ang hapon, bumaba siya sa isang maliit na terminal. Isang tricycle ang nag-alok na ihatid siya sa baryong hinahanap niya. Tahimik lang siyang sumakay. Pinagmamasdan ang paligid habang papasok sila sa makitid na daan na napapalibutan ng matataas na puno. Parang biglang lumamig ang hangin at tila mas dumidilim kahit hapon pa lang. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng kakaibang tanawin. Simple lang ang mga bahay, gawa sa kahoy at pawid, ngunit may kung anong kakaiba sa atmosfera. Tahimik ang paligid, wala halos batang naglalaro, at ang mga matatanda ay nakatingin sa kanya na parang may pagtataka. Nagpasalamat siya sa driver at naglakad papunta sa unang nakitang tindahan. Isang matandang babae ang nandoon, nakasuot ng kupas na daster at nakapingin sa kanya na parang kilala siya. "Magandang hapon po," bati ni Rain. "Gabi na bago ka umalis sa lugar na ito." Isagot ng matanda na tila walang kinalaman sa tanong niya. Napakunot ang noo ni Rain. Baka po may alam kayo kung saan ako pwedeng tumuloy? Bisita lang po ako rito. Anak ako ni Marites. Baka kilala nyo?" Sandaling natigilan ng matanda bago ngumiti ng bahagya. "Anak ka pala ni Marites. May iniwan siyang bahay sa gilid ng baryo. Pwede mong gamitin habang nandito ka. Pero, tandaan mo iha, kapag narinig mo ang kampana pagsapit ng gabi, huwag kang lalabas." Hindi na nakapagsalita si Rain at tinanggap na lang ang direksyon papunta sa bahay ng kanyang ina. Ang bahay ay maliit at medyo luma, gawa sa kahoy at may bubong na pawid. Sa labas, may matandang puno ng balite na tila bantay ng buong lugar. Nang pumasok siya, naamoy niya ang halimuyak ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit may kung anong pamilyar at nakakapanatag. Nilinis niya muna ang paligid bago naupo sa lumang kama at muling tiningnan ang litrato ng kanyang ina. "Ma, nandito na ako," bulong niya. Pagsapit ng gabi, tahimik na siya sa loob. Ngunit biglang may narinig siyang tila malalambing na kampana mula sa malayo. Naalala niya ang babala ng matanda, kaya't pinilit niyang huwag lumabas kahit may kutob siyang parang may mga ilaw sa labas na kumikislap. Ngunit hindi siya mapakali. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa may gubat may mga liwanag na parang mga alitap-tap, ngunit mas maliwanag at parang inaakit siyang lapitan. Napalunok siya, hindi mawari kung bakit parang may humihila sa kanya na puntahan iyon.
At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang kuryosidad, halong takot at pag-asa. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ramdam niya na may kung anong naghihintay sa kanya sa baryong ito at hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa sa nadarama niyan iyon. Kinabukasan, maaga pang gising si Rain dahil sa tila kakaibang lamig ng umaga. Hindi iyon karaniwang lamig na dala ng Disyembre, kundi parang may kasamang bigat na dumadampi sa kanyang balat. Lumabas siya ng bahay upang mag-inat at huminga ng sariwang hangin. Tahimik pa rin ang baryo. Halos wala siyang nakitang tao sa kalsada, maliban sa ilang matatandang nakaupo sa harap ng kanilang mga bahay, na tila tahimik na nagmamasid sa kanya. Nang bumati siya, saglit lang silang tumango at muling ibinalik ang tingin sa kung saan. Hindi niya alam kung siya ba'y hindi welcome o sadyang ganoon lang talaga ang mga tao rito. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid upang mas makilala ang baryo. Habang naglalakad, napansin niyang marami sa mga bahay ay may nakasabit na dahon ng laurel at bawang sa pintuan. Sa mga bintana, may maliliit na palamuting tila gawa sa pinatuyong damo na nakapaikot. Hindi iyon katulad ng karaniwang dekorasyong pamasko na nakikita niya sa syudad. May kakaibang simbolo at disenyo parang pangontra. Habang nagmamasid siya, napansin niyang parang may sumusunod na tingin sa bawat galaw niya. Sa tuwing lilingon siya, wala namang tao, ngunit may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Bandang hapon, habang pauwi na siya sa bahay, nakakita siya ng liwanag mula sa gilid ng gubat. Hindi tulad kagabi na malayo at tila kumikislap lang, ngayon ay parang mas maliwanag at mas malapit. Sa kuryosidad, napalapit siya nang hindi niya namamalayan. Habang papasok siya sa masukal na bahagi, unti-unting humina ang ingay ng paligid. Wala na siyang marinig na huni ng ibon o hampas ng hangin sa dahon. Lalo siyang kinabahan, ngunit hindi niya mapigilang ituloy ang paglalakad. Doon niya nakita ang isang bilog na lugar sa gitna ng gubat, maliwanag sa gitna kahit walang araw. Parang may sariling liwanag na lumalabas mula sa lupa. Napaatras siya nang biglang may narinig siyang kaluskos sa likuran. Paglingon niya, isang matandang babae na nakilala niya kahapon ang nandoon. Nakasimangot ito at mabilis siyang hinawakan sa braso. "Ano ba't nandito ka? Hindi ka ba binilinan? Huwag kang tapasok dito, lalo na kung mag-iisa." Mahina ngunit mariin nitong sabi. Hindi nakasagot si Rain sa gulat at kaba. Hinila siya ng matanda pabalik palabas ng gubat hanggang sa sila'y nasa gilid na ulit ng baryo. "Makinig ka, iha," sabi ng matanda habang mahigpit ang tingin sa kanya. Hindi ligtas ang gubat na iyon. May mga bagay doon na hindi mo dapat nakikita. Kapag nakahalubilo mo sila, mahihirapan ka nang bumalik. "Pero ano ba ang meron doon?" tanong ni Rain, halatang may halong takot at pagkalito. Hindi sumagot agad ang matanda, bagkus ay napatingin ito sa direksyon ng gubat, bago nagsalita ng mababa ang boses. "May mga nilalang na matagal nang naninirahan dito, bago pa tayo dumating. Sa gabi ng Pasko, mas malakas sila, mas makapangyarihan. At kapag napansin ka nila, hindi ka nila basta pakakawalan." Hindi nakapagsalita si Rain. Pakiramdam niya'y hindi biro ang sinabi ng matanda. Nagpasalamat siya at naglakad pa uwi. Pilit binabalewala ang kilabot na unti-unting sumisingit sa kanyang isipan. Ngunit pagsapit ng gabi, bumalik ang liwanag sa gubat na nakita niya kanina. Nakaupo siya sa kama, pilit iniisip kung dapat niya bang baliwalain iyon o sadyang may tinatawag sa kanya. Pilit niyang pinikit ang kanyang mga mata, ngunit sa dilim ng silid, nakikita pa rin niya sa kanyang alaala ang maliwanag na bilog na iyon sa gitna ng gubat at ang pakiramdam na may kung anong naghihintay sa kanya roon. Kinabukasan, sinikap ni Rain na huwag lumapit sa gubat.
Nagpasiya siyang mamasyal sa paligid ng baryo baka sakaling makausap ang ilang taga rito at maintindihan kung bakit tila kakaiba ang lugar. Sa kabila ng kanyang pagnanais na maging magalang at makisalamuha, ramdam pa rin niya ang malamig na pagtanggap ng mga tao. Bawat makasalubong niya ay tumitigil sandali, tititig sa kanya na para bang sinusuri kung sino siya, bago mabilis na umiiwas ng tingin at nagmamadaling umalis. Nakakapanlumo, pero hindi siya nagpadaig sa kaba. Kailangan niyang manatiling matatag kahit pakiramdam niya ay parang hindi siya nararapat sa baryong ito. Bandang hapon, umupo siya sa may maliit na kubong nakaharap sa palayan, umaasang makakapagpahinga ang kanyang isip. Doon niya unang narinig ang marahang pag-awit ng isang lalaki mula sa di kalayuan. Maganda at kakaiba ang tono, tila awit na matagal ng bahagi ng lupaing ito. Hindi niya napigilang tumayo at hanapin kung saan nanggagaling ang boses. Sa likod ng isang punong mangga, nakita niya ang isang binatang nakatayo sa gilid ng palayan, nakasuot ng simpleng puting baro at may hawak na lumang plauta. Moreno siya, may matangos na ilong at mga matang tila nangungusap kahit malayo. Nang mapansin siya ng binata, bigla nitong itinigil ang pagtugtog at tumingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang damdamin ang dumaloy sa dibdib ni Rain. Hindi niya alam kung takot o paghanga. Lumapit ang binata sa kanya, mabagal ang mga hakbang na parang ayaw siyang takutin. Hindi ka taga rito, wika nito sa mababang tinig. Hindi niya alam kung paano sasagot. Bisita lang ako, anak ako ni Marites, baka kilala mo? Tanong niya. Tumango ang binata, ngunit hindi inalis ang tingin sa kanya. Alam ko kung sino ka, alam ko kung bakit nandito ka. Sagot nito, bagay na lalong nagdulot ng pagkalito kay Rain. Anong ibig mong sabihin? Balik tanong niya. Ngunit bago pa ito sumagot, biglang may malakas na ihip ng hangin mula sa direksyon ng gubat. Tila may bulungan na umalingaw-ngaw, mahina pero malinaw. Lumingon ang binata at bahagyang nanigas ang katawan. Kailangan mo nang bumalik sa bahay bago lumubog ang araw. Seryoso nitong sabi. At huwag na huwag kang lalapit sa gubat, lalo na kung tatawagin ka ng liwanag. Napatitig lang si Rain sa kanya. Hindi alam kung susundin ba ito o lalabanan ang kuryosidad na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sino ka ba? Tanong niya bago tuluyang umalis. Saglit itong natigilan bago ngumiti ng malungkot. Erix, maikli nitong sagot bago siya tinulungan bumalik sa daan papunta sa baryo. Pagdating sa bahay, hindi mapalagay si Rain. Ang sinabi ni Erix ay tila babala pero may halong pag-alala na parang personal. Habang nagdidilim ang paligid, naramdaman niya ang pamilyar na presensya ng liwanag mula sa gubat. Sa tabila ng takot, may kung anong nagtutulak sa kanya na tumingin sa bintana. Doon niya muling nakita ang kumikislap na mga ilaw, mas maliwanag kaysa dati, parang nagsasayaw sa dilim. Sa di kalayuan, may siluetang tila nakatayo sa ilalim ng mga puno. Nakatingin direkta sa kanyang bahay. Napaatras siya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Napahinto siya at kinabahan. Pagbukas niya, si Erix ang nandoon, seryoso ang mukha. Hindi ka ligtas rito ngayong gabi. Mahina nitong sabi. Anong ibig mong... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang umalingaw-ngaw ang kampana ng baryo. Mabigat at malakas, tila nagbabala sa lahat. Tumitig si Eric sa kanya. Huwag kang lalabas kahit ano pa ang mangyari. Mariin niyang bilin bago naglaho na lamang na parang hangin. Iniwan siyang naguguluhan at lalong hindi alam kung kanino siya dapat magtiwala. Hindi mapakali si Rain matapos umalis ni Erix. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na sundin ang babala nito at huwag lalabas, ngunit habang lumalalim ang gabi, parang lalo lang tumitindi ang kakaibang presensyang bumabalot sa paligid. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga ilaw mula sa gubat ay hindi na basta kumikislap. Tila gumagalaw na sila palapit, unti-unting sumasayaw na parang may sariling buhay.
Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinakpan ng kumot ang sarili. Umaasang makakatulog na lamang, ngunit hindi pa siya nakakaidlit nang biglang marinig niya ang mahinang pagtapik sa dingding mula sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon at nakinig. Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa siwang ng bintana. Dala ang mahihinang bulong na hindi niya maintindihan. Tila ba tinatawag siya? Humigpit ang kanyang paghinga. Ngunit imbes na lumayo, napalapit siya sa bintana at sumilip. Doon, sa dulo ng bakuran, nakita niya ang isang figura ng babae. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng puting bestida na may bahid ng pulang parang mansa. Nakatalikod ito. Ngunit dahan-dahang lumingon at tumitig sa kanya. Maputla ang mukha, walang emosyon ang mga mata. Itinaas nito ang kamay para bang inaanyayahan siyang lumapit. Napaatas si Rain, nanginginig sa takot, ngunit kasabay ng takot ay may kakaibang puwersang tila humihila sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, mas naririnig niya ang bulong. Mamasalitang hindi niya maintindihan, ngunit nagbibigay ng matinding kuryosidad. Para bang may mahalagang bagay siyang matutuklasan kung lalapit siya. Hindi niya namalayang hawak na niya ang seradura ng pinto at dahan-dahan niya itong binubuksan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, isang malakas na kalabog ang umalinaw-naw mula sa bubong. Para bang may bumagsak na mabigat. Napatingala siya at sa gilid ng kanyang mata, may aninong mabilis na dumaan sa labas. Iglang bumukas ang pinto ng kusa at humampas ang malamig na hangin sa loob. Napaatras si Rain, natigilan sa takot. Sa pintuan, wala na ang babaeng nakita niya sa bakuran. Sa halip, mula sa dilim ng gubat, nakita niyang muli ang mga ilaw na parang nag-anyong mga mata, maliwanag, matalim at nakatitig sa kanya. Noon niya naalala ang sinabi ng matanda at ni Erix. Kapag napansin ka na nila, hindi ka na basta makakatakas. Napalunok siya, bumalikwas at isinara ng mariin ang pinto, saka ikinandado. Ngunit hindi doon nagtapos. Mula sa labas, muling sumabay ang bulungan ng maraming tinig. Parang may mga paa na naglalakad sa paligid ng bahay, umiikot-ikot. Humahaplo sa dingding, kumakaluskos sa bubong. Tumikit si Rain at pilit pinipigil ang kanyang sarili na sumigaw. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat, tahimik. Walang hangin, walang tunog, tila huminto ang oras. Napahinga siya ng malalim, inaakalang tapos na ang lahat. Ngunit may isang tinig na malinaw at malapit ang biglang bumulong sa kanyang tenga mula mismo sa likuran niya. Hindi ka na makakaalis. Napatalan siya at napalingon, ngunit walang tao. Sa takot, napaupo siya sa sahig, nanginginig habang pinipilit kumbinsihin ang sarili na ito'y panaginip lamang. Subalit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi ito imahinasyon. May humahabol sa kanya at ngayon alam na niyang totoo ang babala. Hindi lang simpleng kwento ang sumpa ng baryo at siya mismo ang susunod na nais ng mga nilalang mula sa gubat. Kinabukasan, tila wala ng lakas si Rain. Halos hindi siya nakatulog matapos ang nangyari kagabi. Nakatitig lamang siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong pa rin ang lumang litrato ng kanyang ina. Pilit niyang iniisip kung bakit siya narito. Kung bakit sa lahat ng lugar na maaari niyang puntahan, dito pa siya nagtungo. Gusto na niyang umalis, bumalik sa Maynila. Kalimutan ang lahat ng kakaibang nararanasan sa baryo. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang sarado ang daan palabas. May mga troso at malalaking bat. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Erix ang nandoon. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi ka dapat nagbukas kagabi, seryoso nitong sabi. Sinabi ko sa iyo na huwag lalabas, pero pinilit mo pa ring lapitan ang tawag ng gubat. Nag-init ang pisngi ni Rain. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya at takot. Hindi ko ginusto. Mahinahon niyang sagot. Para bang
Hindi ko kayang labanan. May kung anong humihila sa akin. Napatingin si Eric sa paligid bago muling tumitig sa kanya. Iyon ang ginagawa nila. Kapag napansin ka na, gagawin nila ang lahat para makuha ka. At kung hindi ka natin mapoprotektahan bago sumapit ang gabi ng Pasko, hindi ka na makakabalik sa mundo ng tao. Napatitig si Rain sa kanya. Hindi alam kung anong ibig niyang sabihin. Ano pa talaga ang meron dito? Bakit ako? Mahabang katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Eric. Mababa ang boses. Ang baryo na ito ay nakatayo sa hangganan ng ating mundo at ng kanila. Tuwing Pasko, nagiging manipis ang harang sa pagitan. Kailangan nila ng isang alay, isang kaduluwang magsisilbing tulay para manatili silang makapangyarihan sa mundong ito. At ikaw, Rain, ikaw ang napili nila ngayong taon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rain. Napaatras siya at napaupo sa upuan. Bakit ako? Wala naman akong kinalaman dito. Umiling si Eric. May kinalaman ka. Anak ka ni Marites at may dugo ka ng taong pinagmulan ng baryo. Matagal nang umalis ang ina mo para iligtas ka mula sa kapalaran ito. Pero bumalik ka at nayon nakita ka nila. Napayuko si Rain, hindi malaman kung iiyak o magagalit. Ang lahat ng ito ay tila isang pangungot na hindi niya matakasan. Biglang may malakas na sigaw mula sa labas. Tulong! Tulong! Dali-daling lumabas si Eric at sumunod si Rain. Sa gitna ng baryo, isang batang lalaki ang nataluhod, naninginig at umiiyak habang nakatingin sa gubat. Nang lapitan nila, napansin nilang puno ng sugat ang mga braso nito. Tila hinila ng matatalas na sanga. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Rain. Isang matanda ang lumapit, nanginginig ang boses. Kinuha ang kapatid niya. Sinunggaban ng mga nilalang sa gubat. Hindi na nag-aksaya ng oras si Eric. Hinawakan niya ang braso ni Rain. Dito ka lang, utos niya. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Rain. Hindi ko kayang manahimik na lang. Kung kaya nilang kunin ang bata, mas lalo nila akong makukuha kung wala tayong gagawin. Nagkatinginan sila sandali. Sa huli, tumango si Eric. Kung ganoon, sasama ka sa akin. Pero tandaan mo, kapag pumasok ka sa gubat na ito ngayon, wala nang atrasan. Mabilis silang nagtungo sa hangganan ng gubat. Sa bawat hakbang papasok, lalong bumibigat ang hangin at tila dumidilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Nakaririnig sila ng mahihinang iyak at halakhak mula sa malayo, nakapapasindak sa bawat patak ng pawis sa kanilang mga balat. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung saan nakalutang sa ere ang isang aninong walang mukha, nakayakap sa nawawalang bata. Bago pa man makapagsalita si Rain, tumalon si Eric. Hinugot ang matalim na patalim na tila gawa sa kakaibang kahoy at sinugod ang nilalang. Sumigaw ito ng nakakabinging tunog at nagliyab ang paligid sa malabughaw na apoy. Hinila ni Rain ang bata palayo habang nakikipaglaban si Eric. Ngunit bago pa sila makalabas, lumitaw ang mas marami pang nilalang mula sa dilim, nakapaligid sa kanila. Hindi na ito simpleng takot. Alam ni Rain, ito na ang simula ng laban na magtatakda kung makakaligtas ba siya o tuluyan ng magiging bahagi ng mundong hindi niya kailanmang ginusto. Nagpupumidlas ang mga nilalang mula sa dilim habang patuloy na lumalaban si Eric gamit ang kanyang kakaibang patalim. Bawat hiwa nito ay nag-iiwan ng bakas ng liwanag na parang nasusunog ang balat ng mga nilalang na tinatamaan niya. Ngunit sa bawat isa niyang napapabagsak, tila mas marami pang sumusulpot mula sa mga aninong gumagapang sa paligid. Hinila ni Rain ang bata papalayo. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso at ang malamig na pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging nasa isip niya ay makatakas. Ngunit saan man siya lumingon, puno ng mga matang kumikislap sa dilim na nakamasid sa kanila. Rain, tumakbo ka.
Sigaw ni Erix habang tinatabig ang isa pang nilalang na sumalakay mula sa kanyang likuran. Ngunit hindi gumalaw si Rain. Alam niyang kung tatakbo siya at iiwan si Erix, tiyak na hindi siya makakalabas ng buhay. At sa kaloob-looban niya, ayaw na niyang muling tumakbo palayo sa lahat ng bagay na kinatatakutan niya. Napatingin siya sa paligid at napansin ang isang malaking punong may nakaukit na mamasimbolo na tila nagliliwanag ng bahagya. Parang may humihikayat sa kanya na lapitan ito. Iniwan niya muna ang bata sa ilalim ng isang bato at tumakbo patungo sa puno. Paglapit niya, naramdaman niya ang kakaibang init mula sa puno. Tila kumikilala sa kanyang presensya. Hinawakan niya ang ugat nito at biglang may dumaloy na enerhiya mula sa lupa papunta sa kanyang katawan. Napasinghap siya at napaatras. Ngunit kasabay nito ay may umalingaw-ngaw na malakas na tunog, parang kampana mula sa kailaliman ng gubat. Natigilan ang mga nilalang kahit sandali at napatingin sa direksyon niya. Anong ginawa mo? Tanong ni Erix na tila nagulat din sa nangyari. Hindi nakasagot si Rain, ngunit alam niyang may nagising sa loob niya, isang kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Sinamantala ni Erix ang pagkahinto ng mga nilalang at mabilis na tinapos ang ilan pang natira sa paligid. Kinuha nila ang bata at nagsimulang tumakbo palabas ng gubat. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas, narinig nilang isang malakas na umol mula sa kalaliman, kasungod ng pag-uga ng lupa. Huminto sila sa takot at sabay na napatingin pabalik. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Mas mataas pa sa punong balete, itim ang balat nito na tila usok, at ang mga matay pula na parang nag-aalab. Siya na iyon, mahinang bulong ni Erix, ang hari ng mga engkanto ng dilim. Hindi na sila nakalapit sa hangganan ng gubat. Sa isang iglap, lumitaw ang mga ugat mula sa lupa at pumalibot sa kanila, pinipigilan ang kanilang paggalaw. Pinilit ni Erix na makawala, ngunit kahit ang kanyang sandata ay hindi makaputol sa mga ugat. Hinila si Rain palapit sa malaking nilalang at sa bawat hakbang nito, mas nararamdaman niya ang malamig na hangin na parang sinisipsip ang kanyang lakas. Ikaw ang pinili, dumagundong ang tinig ng hari sa kanyang isip. Hindi sa hangin kundi diretsyo sa kanyang isipan. Sa iyo magmumula ang tulay upang kami manatili. Nagsimulang manghina si Rain. Parang nawawala ang kanyang panlaban, nawawala ang pag-asa. Naririnig niya ang sigaw ni Erix, tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit lumalabo na ang kanyang paningin. Nakita niyang imahe ng kanyang ina sa kanyang isip, nakangiti, ngunit may lungkot sa mga mata. Rain, anak, huwag kang sumuko, tila sabi nito. Muling bumalik sa alaala niya ang init na naramdaman mula sa punong hinawakan niya kanina. Sa huling lakas na natitira, ipinikit niya ang mga mata at iniisip ang parehong enerhiyang dumaloy sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, kumislap ang kanyang katawan ng liwanag na parang apoy na bughaw. Nabigla ang hari ng mga engkanto at umatras sa pagtakip sa mukha nito. Naputol ang mga ugat na pumigil sa kanila at bumagsak sila ni Erix sa lupa. Tumakbo, sigaw ni Erix habang sinasalo siya at hinila palabas. Hindi na sila lumingon hanggang sa makalabas sila sa hangganan ng gubat at bumagsak sa damuhan ng baryo. Humihingal si Rain, nanginginig pa rin sa takot at pagod, ngunit buhay sila. Sa paligid nila unti-unting nagtipon ang mga taga-baryo. Tahimik silang nakatingin kay Rain. Parang may nakikita silang hindi nakikita ng iba. Siya nga, bulong ng matandang babae na una niyang nakilala. Siya ang maaaring magtapos nito. Hindi alam ni Rain kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit alam niyang malayo pa ang katapusan. At sa kabila ng takot, may kakaibang apoy na ring sumisindi sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi na niya kayang baliwalain. Gabi na nang makabalik si Rain sa bahay, ngunit hindi pa rin mapawi ang takot na bumabalot sa kanya. Nakahiga siya sa lumang kama, nakatitig sa kisame
habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng hari ng engkanto. Ang matinding lamig ng presensya nito at ang tinig na dumagundong sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina, kung hindi dahil sa kakaibang lakas na biglang lumabas sa kanya, baka natapos na ang lahat. Pero hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas na iyon o kung paano niya iyon nagawa. Pakiramdam niya para lamang iyong panandali ang tulong na hindi na mauulit. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Bumangon siya at dahan-dahang binuksan iyon. Si Erix ang nandoon. Pagod at may ilang sugat pa mula sa labanan kanina. May dala itong isang mangkok ng mainit na sabaw at inilapag iyon sa mesa. "Kumain ka," mahinahong sabi nito. Umupo siya sa harap niya at saglit na tumingin sa paligid bago tumitig kay Rain. "Alam kong takot ka, pero hindi pa tapos ang lahat." Lalo pang lalakas ang mga nilalang na iyon habang papalapit ang gabi ng Pasko. Napayuko si Rain, pinaglalaruan ang kutsara sa kanyang kamay. "Erix, ano ba talaga ako? Bakit may nangyaring ganun kanina? Para bang may apoy sa loob ko, tapos bigla na lang akong lumiwanag." Huminga ng malalim si Erix bago sumagot. Dugo ng ina mo ang dahilan. Si Marites, hindi siya ordinaryong tao. Isa siya sa mga pinili noon ng mga tagapangalaga ng baryo. Mga nilalang na kumakampi sa tao para labanan ang kadiliman. Iniwan niya ang lugar na ito para mailigtas ka sa sumpa. Pero ngayong bumalik ka, bumalik din ang kapangyarihang iyon sa dugo mo. Parang bumigat lalo ang dibdib ni Rain. "Ibig mong sabihin, ako lang ang inaasahan nilang tapusin ito?" Tumango si Erix. "Oo. At kung hindi mo haharapin ang hari ng engkanto bago sumapit ang hating gabi ng Pasko, tuluyan ng lulubog sa dilim ang baryo at ikaw ang magiging tulay para makapasok sila sa mundo ng tao." Natahimik siya, pakiramdam niya'y gumuho ang paligid. Hindi niya alam kung kaya niya. Isa lamang siyang babae na wala namang alam sa pakikipaglaban. Wala namang karanasan sa ganitong mundo. Ngunit habang iniisip niya ang batang iniligtas nila kanina, naalala niya kung paano ito umiiyak at kung paanong muntik na itong mamatay sa kamay ng mga nilalang. Hindi lang pala siya ang nakataya dito. Lahat ng tao sa baryong ito ay umaasa na mabuhay pa. Nagpatuloy si Erix. "Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Kaya simula ngayon, tuturuan kita. May natitira pang 3 araw bago ang Pasko. Kailangan mong matutunan kung paanong gamitin ang kapangyarihang iyon bago mauli ang lahat." Tumango si Rain, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. "Kung ito na lang ang paraan, gagawin ko," sagot niya sa wakas. Kinabukasan, dinala siya ni Erix sa isang lumang lugar sa gilid ng baryo kung saan may malaking punong balete na mas matanda pa raw kaysa sa mismong pamayanan. Doon nagsimula ang kanilang pagsasanay. Tinuruan siya ni Erix kung paano pakinggan ang tibok ng lupa, kung paano pakalmahin ang isip sa gitna ng takot, at kung paano tawagin ang liwanag mula sa kanyang loob. Sa unang araw, halos wala siyang magawa. Paulit-ulit siyang nabibigo. At sa tuwing hindi niya magawang makapaglabas ng kahit isang hibla ng liwanag, pakiramdam niya'y lalong lumalakas ang takot na baka hindi niya kayanin. Sa ikalawang gabi ng kanyang pagsasanay, dumating ang matandang babae na unang nagbabala sa kanya. May dala itong isang maliit na sisidlan na puno ng abo mula sa sagradong punong sinunog noon para itaboy ang dilim. "Isaboy mo ito sa paligid kapag oras na, proteksyon mo iyan," sabi ng matanda. Ngunit tumitig ito kay Rain na parang sinusuri kung karapat-dapat siya. "Tandaan mo, hindi sapat ang kapangyarihan kung wala kang tibay ng loob. Kapag pinayagan mong lamunin ka ng takot, magiging pabor sa kanila iyon." Lumipas ang araw na puno ng pagod at kaba. Sa bawat gabi, lalong lumalakas ang mga bulong mula sa gubat at ang mga ilaw ay mas lumalapit na sa baryo. Marami sa mga tao ang hindi na natutulog
nakabantay sa paligid na parabang anumang oras ay darating ang pinakamatinding panganib. At sa kabila ng lahat ng iyon, sa gabi bago ang Pasko, sa ilalim ng punong balete, nakatayo si Rain kasama si Erix. Kapwa handa sa laban na magtatakda kung sila'y maliligtas o tuluyan nang mawawala sa dilim. Madaling araw pa lang ay gising na si Rain. Hindi siya makatulog buong gabi. Iniisip ang nalalapit na laban. Habang nakaupo sa gilid ng lumang kama, nakatitig siya sa kanyang mga kamay na bahagyan nanginginig. 3 araw lang ang lumipas, simula nang magsimula siyang mag-ensayo at pakiramdam niya ay hindi pa rin siya handa. Pero wala na siyang oras para mag-alinlangan. Sa labas ng bahay, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ng mga tao sa baryo. Ang ilan ay nagdarasal. Ang iba namay abala sa paghahanda ng mga bagay na maaaring magamit bilang panangga sa dilim. Ramdam niya ang bigat ng pag-asa na ibinibigay sa kanya ng lahat. Dumating si Erix, dala ang isang lumang supot na gawa sa balat ng hayop. Ibinigay niya ito kay Rain. "Mga gamit mo," sabi niya. Binuksan ito ni Rain at nakita ang isang maliit na punyal na yari sa kahoy na may ukit na mga simbolo, ilang piraso ng abo mula sa sagradong puno, at isang tali na yari sa pinaghalo-halong hibla ng damo at buhok ng kabayo. Proteksyon at sandata, dagdag ni Erix. Hindi mo kailangang maging perpekto sa kapangyarihan mo. Ang kailangan mo lang ay manindigan kapag dumating na ang oras. Tumango si Rain at sumunod kay Erix patungo sa balete kung saan sila madalas magsanay. Sa ilalim ng puno, nagsimula silang muli. Tinuruan siya ni Erix kung paano tumuon sa lakas mula sa kanyang loob, kung paano gamitin ang takot bilang gatong para sa tapang. Sa umpisa, mahirap. Sa bawat paghinga, naiisip niya ang imahe ng hari ng engkanto at halos manghina siya. Ngunit tuwing nararamdaman niya ang pagdududa, naaalala niya ang batang iniligtas nila, ang mga taong umaasa sa kanya at ang alaala ng kanyang ina na tila bumubulong sa kanyang puso na huwag siyang bibitaw. Bandang hapon, dumating muli ang matandang babae, dala ang isang sisidlan ng langis. "Ipahid mo ito sa iyong balat kapag sumapit ang gabi," sabi nito. "Ito'y mula sa mga dahon ng punong hindi nila kayang lapitan. Magtatagal lang ito hanggang mag-umaga, kaya't huwag mong sasayangin." Kinuha ni Rain ang sisidlan at nagpasalamat. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ng matanda. Parang nakikita nito ang pagbabago sa kanya mula sa isang takot na bisita tungo sa isang babaeng handang lumaban. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza. May apoy na nakasindi sa malaking tambak ng kahoy bilang simbolo ng pag-asa sa gitna ng dilim. Nakatayo si Rain sa harap nila kasama si Erix. Hindi niya alam kung paano siya nakalapit sa ganitong punto nang hindi tumatakbo palayo, pero narito siya ngayon at alam niyang wala nang atrasan. Kapag sumapit ang hating gabi, magbubukas ang lagusan ng dilim sa gitna ng gubat. Paliwanag ni Erix sa lahat. Doon natin sila haharapin at doon matatapos ang sumpa. Aglapit ng 12:00. Sabay-sabay nilang tinahak ang daan patungo sa gubat. Bawat hakbang ay parang mas lumalakas ang hampas ng hangin. At ang mga ilaw mula sa loob ng kagubatan ay mas maliwanag kaysa dati. Pagsapit nila sa hangganan, tila ba huminto ang oras. Pumigil ang mga ibon, huminto ang kuliglig, at ang mundo ay nalubog sa katahimikan na nakabibingi. Nararamdaman ni Rain ang matinding takot na bumabalot sa kanya. Ngunit sa ilalim nito, may kakaibang tibok ng lakas na humahampas sa kanyang dibdib. Hawak niya ang punyal habang si Erix ay nakahanda sa tabi niya. "Huwag kang bibitaw sa loob mo," bulong ni Erix bago sila pumasok sa gubat. Sa unang hakbang pa lang, bumalot agad sa kanila ang makapal na dilim na parang usok. Mula sa lahat ng direksyon, nagsimulang lumabas ang mga nilalang. Maliit at malalaki, may mga anyong hayop at tao, at lahat ay nakatingin kay Rain na tila gutom na gutom. "Nayon," utos ni Erix,
Ibinato ni Rain ang abo sa paligid at isang bilog na liwanag ang sumiklab sa lupa, pansamantalang itinaboy ang mga nilalang. Ngunit mula sa pinakaloob, may malakas na ungol na dumagundong kasabay ng pag-uga ng lupa. Lumabas mula sa likod ng mga puno ang hari ng engkanto. Mas malaki at mas mabagsik kaysa noong una niyang nakita. Ang pulang mga mata nito'y parang naglalagablab at ang tinig nito'y umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Dumating ka rin tagapagmana, sabi nito sa isang tinig na dumiretso sa kanyang isipan, na yung gabi magiging iyo ang walang hanggang dilim. At ikaw ang magiging sa amin. Humigpit ang kapit ni Rain sa punyal at huminga ng malalim. Wala nang atrasan, magsisimula ang laban na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Tumambad kay Rain ang nakapangingilabot na anyo ng hari ng engkanto, nakatayo sa gitna ng kagubatan na parang mismong dilim ang bumabalot sa katawan nito. Bawat hakbang ng nilalang ay nagdudulot ng panginginig sa lupa at ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang bulong ng libo-libong tinig. Hindi pa man nagsisimula ang laban, ramdam na ni Rain ang bigat ng presensya nito. Isang puwersang kayang durugin ang kanyang loob kung hahayaan niya. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Inaalala ang mga araw ng kanyang pagsasanay at ang gabing sinabi ni Erix na lakasan ang loob higit sa lahat. Handa ka na ba? Mahina ngunit matatag na tanong ni Erix mula sa kanyang tabi. Tumango siya, hindi inaalis ang tingin sa harapan. Hawak niya ng mahigpit ang punyal na yari sa sagradong kahoy at sa bawat tibok ng kanyang puso ay nararamdaman niya ang bughaw na init na nagmumula rito. Huwag mong kalimutan, bulong ni Erix, hindi ka nag-iisa. Nagsimulang sumalakay ang mga nilalang ng dilim na tila inutusan ng kanilang hari. Sa isang iglat na puno ng ingay at anino ang paligid, sumugod si Erix upang harangin ang mga ito. Mabilis ang galaw. Bawat tama ng kanyang patalim ay nagiiwan ng guhit ng liwanag sa kadiliman. Si Rain naman ay nanatiling nasa gitna ng bilog na liwanag na nilikha niya mula sa abo. Pinipilit pagtuunan ng hari na ngayon ay unti-unting lumalapit. Hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran. Dumagundong na tinig ng hari, diretso sa kanyang isipan. Ang dugo mo ang magbubukas ng pintuan sa aming lahat. Napasapo siya sa sentido. Halos bumigay sa bigat ng boses nito. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matanda. Kapag pinayagan mong lamunin ka ng takot, panalo na sila. Pinilit niyang tumayo ng tuwid, itinaas ang punyal at tumutok sa nilalang. Hindi ako pag-aari ng dilim, sigaw niya, at sa unang pagkakataon, lumabas mula sa kanyang palad ang isang bughaw na sinad ng liwanag na sumabog sa harapan. Natigilan ng hari at umatras ng bahagya. Lumakas ang loob ni Rain at sinundan ito ng isa pang bugso ng enerhiya. Ang mga nilalang na lumapit sa kanya ay nasunog sa liwanag na iyon, at ang ilan ay naglahong parang usok. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang napangiti si Erix kahit abala sa pakikipaglaban. Ganyan, Rain, huwag kang titigil. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang hari na mas mabagsik. Itinaas nito ang dalawang kamay at mula sa lupa ay lumabas ang mga ugat na matitigas na parang bakal. Sinugod si Rain at tinangka siyang gapusin. Napatras siya, pinilit itutok ang liwanag mula sa kanyang palad. Ngunit tila humihina ito sa sobrang dami ng mga ugat na bumabalot sa kanya. Nakaramdam siya ng panghihina, bumagsak sa lupa at halos mabitawan ang punyal. Hindi mo kami kayang talunin. Bulong ng hari na ngayon ay natatayo na sa kanyang harapan. Sa puntong iyon, ramdam ni Rain ang pagkabigo. Naalala niya ang mga sandali noong siya'y nag-iisa sa Maynila. Walang pamilya, walang dahilan para magpatuloy. Ganito ba matatapos? Ngunit mula sa kanyang isipan, muling sumulpot ang tinig ng kanyang ina. Anak, hindi ka kailanmang nag-iisa. Sa dugo mo, sa puso mo, dala mo ang lakas ng lahat ng naniwala sa iyo. Dahan-dahan siyang tumingala. Nakita si Erix na pilit pa ring lumalaban sa kabila ng sugat at pagod. Nakita ang mga taga-baryo sa malayo, nakapalibot sa apoy, nananalangin, umaasang mananalo sila. Hindi niya sila maaaring biguin.
Hinawakan niyang muli ang punyal at sinaksak sa lupa. Mula roon ay kumalat ang liwanag, mas maliwanag at mas malakas kaysa kanina. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog, parang tibok ng puso ng lupa, at biglang napaatras ang mga ugat na pumigil sa kanya. Tumayo siya, ngayon ay napapalibutan ng bughaw na apoy mula sa kanyang katawan. Hindi ako magiging tulay ng dilim, mariin niyang sabi. Ako ang magiging hangganan ninyo. Natahimik sandali ang buong gubat bago muling umalingaw-ngaw ang dagundong ng hari. Galit na galit. Kung gayon, dito matatapos ang iyong mundo, sigaw nito, at sumugod sa kanya, dala ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Humigpit ang kapit ni Rain sa punyal, nakahanda sa huling labang paparating. Sa sandaling iyon, alam niyang wala ng atrasan. Ang susunod na hakbang niya ang magtatakda kung maliligtas ba ang lahat o tuluyan ng magtatagumpay ang dilim. Hinawakan niyang muli ang punyal at sinaksak sa lupa. Mula roon ay kumalat ang liwanag, mas maliwanag at mas malakas kaysa kanina. Umalingaw ang isang malakas na tunog, parang tibok ng puso ng lupa, at biglang napaatras ang mga ugat na pumigil sa kanya. Tumayo siya. Ngayon ay napapalibutan ng bughaw na apoy mula sa kanyang katawan. Hindi ako magiging tulay ng dilim, mariin niyang sabi. Ato ang magiging hangganan ninyo. Natahimik sandali ang buong gubat bago muling umalingaw ang dagundong ng hari. Galit na galit. Kung gayon, dito matatapos ang iyong mundo. Sigaw nito at sumugod sa kanya, dala ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Humigpit ang kapit ni Rain sa punyal, nakahanda sa huling labang paparating. Sa sandaling iyon, alam niyang wala ng atrasan. Ang susunod na hakbang niya ang magtatakda kung maliligtas ba ang lahat o tuluyan ng magtatagumpay ang dilim. Sumugod ang hari at sinubukang hampasin siya ng napakalaking kamay na gawa sa usok at anino. Umiwas si Rain at hinampas ang punyal pababa na nagpakawala ng bughaw na sinag na tumama sa braso ng nilalang at nagpawala rito ng ungol na nakapagpagalaw sa buong kagubatan. Mabilis na sumugod si Erix mula sa gilid, tinamaan ng kanyang sandata ang mga paa ng hari, sinusubukang pabagalin ito. Rain, gamitin mo ang lakas mo ngayon. Sigaw niya habang umiiwas sa pag-atake ng mas maliliit na nilalang na sumusugod sa kanya. Pinikit ni Rain ang kanyang mga mata at pinakinggan ang paligid. Hindi ang ingay ng laban, kundi ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tibok ng kanyang sariling puso at ang boses sa kanyang loob na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Inalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga taong nasa baryo na nananalangin, at ang batang iniligtas nila. Mula sa kanyang dibdib, naramdaman niyang umusbong ang init, hindi takot, kundi tapang. Binuka niya ang kanyang mga mata. At mula sa kanyang mga palad, lumabas ang isang bilog ng liwanag na lumawak at tinaboy ang mga nilalang sa paligid. Napatigil pati ang hari at napaatras ng ilang hakbang. Ngunit hindi iyan sapat para talunin ito. Mabilis na bumawi ang hari at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang makapal na usok na bumalot sa buong clearing, nagpapadilim sa lahat ng bagay. Nawala sa paningin ni Rain si Erix at muli niyang narinig ang boses sa kanyang isip, mas malakas at mas nakakatakot. Walang saysay ang lahat ng ito. Isuko mo na ang iyong sarili at matatapos ang iyong paghihirap. Magiging iyo ang lakas na hindi kailanman matatamo ng tao. Napakapit si Rain sa punyal. Halos mabasag ang kanyang loob sa lakas ng pukso. Sandali niyang naramdaman ang panghihina, ang pagnanais na sumuko. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, narinig niya ang tinig ni Erix. Hindi mula sa isip, kundi mula sa malayo sumisigaw ng buong lakas. Rain, labanan mo! Para sa kanila, para sa lahat. Parang kidlat na tumama sa kanya ang sigaw na iyon.
Sumigaw siya ng buong lakas, isang sigaw na puno ng galit at tapang. At mula sa kanyang katawan ay lumabas ang matinding liwanag na sumabog sa paligid, nagtaboy sa usok at nagpakita muli ng lahat ng bagay sa paligid. Nakita niya ang hari na natigilan at si Eryx na nakatayo, sugatan ngunit nakangiti sa kanya. "Ngayon, Rain!" sigaw nito. Tumakbo siya diretsyo sa harap ng hari. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang lupa na tila nagbibigay daan sa kanya, ang hangin na tila itinutulak siya pasulong. Tumalon siya at itinapat ang punyal sa dibdib ng nilalang. "Tapos na ito," sigaw niya habang itinusok ang punyal. Sa mismong sandaling dumikit ang kahoy na iyon sa katawan ng hari, sumabog ang bughaw na liwanag na umabot hanggang langit. Nagsisigaw ang hari ng engkanto, isang sigaw na puno ng galit at paghihirap. Bago ito tuluyang naglahong parang abo na tinangay ng hangin. Kasabay ng pagkawala ng hari, naglaho rin ang lahat ng mga nilalang sa paligid. Bumalik ang katahimikan sa gubat, ngunit ngayon ay hindi na iyon nakakatakot. Ito ay payapa. Bumagsak si Rain sa lupa, pagod na pagod, at agad siyang sinalo ni Eryx. "Tapos na, ligtas na tayo," mahinahong sabi nito habang nakangiti sa kabila ng mga sugat. Sa unang pagkakataon, nataramdam si Rain ng tunay na ginhawa, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tagumpay na nakamit nila. Sa gabing iyon, sa gitna ng gubat na minsang puno ng dilim, muling sumiklab ang liwanag ng pag-asa. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga rito na halos maiyak sa tuwa. Ang mga dating natayukong mukha, puno ng takot, ay ngayon may halong pag-asa at ginhawa. Lumapit ang matandang babae na unang nagbabala kay Rain. Hawak ang kanyang mga kamay na nanginginig ngunit mahigpit ang kapit. "Natapos mo," mahina nitong sabi, halos bulong na puno ng emosyon. "Natapos mo ang sumpang matagal naming pinasan." Hindi nakasagot agad si Rain sapagkat nararamdaman pa rin niya ang bigat ng pagod mula sa laban. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kapayapaang bumabalot sa kanya. Alam niyang hindi na muli sasakupin ng dilim ang lugar na ito. Si Eryx naman ay agad tinulungan ng mga kabataan ng baryo na gamutin ang kanyang mga sugat. Nakaupo siya sa isang bangko habang pinupunasan ng isa ang kanyang dugo sa noo. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Rain, nagpalitan sila ng isang simpleng ngiti. Walang salita pero malinaw ang ibig sabihin. Ligtas na ang lahat at hindi na sayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Lumipas ang mga oras at sumapit ang madaling araw. Unti-unting lumitaw ang unang sinag ng araw sa likod ng mga bundok. At sa pagdating nito, parang niling nabuhay ang baryo. Ang mga ibon na matagal nang hindi marinig ay muling nagsiawitan at ang hangin ay may dalang preskong amoy ng umaga. Tumayo si Rain sa gitna ng plaza. Tinitingnan ang paligid na tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi na ito ang parehong baryong unang bumungad sa kanya noong dumating siya. Malamig at puno ng takot. Ngayon, ito ay puno ng buhay. Lumapit sa kanya ang matanda at iniabot ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. "Pag-aari ito ng iyong ina," sabi nito. Iniwan niya ito bago siya umalis noon, dala ng pag-asang darating ang araw na magbabalik ka. Binuksan ni Rain ang kahon at nakita sa loob ang isang maliit na kwintas na may palawit na hugis araw. Sa sandaling hinawakan niya ito, nakaramdam siya ng init na pamilyar, para bang yakap ng kanyang ina. Napangiti siya at sa wakas ay bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, luha ng pasasalamat at pagtanggap. Sa tabi niya, lumapit si Eryx. "Ano ang plano mo ngayon?" tanong nito. Napatingin si Rain sa malayo, sa mga bundok at sa gubat na ngayon ay tahimik na. "Hindi ko alam," sagot niya nang may mahinang tawa. "Pero alam ko na hindi ko na kailanman tatakasan ang mga bagay na kinatatakutan ko. Natutunan kong
Kahit sa pinakadilim na gabi, may liwanag na pwedeng lumabas. Basta may taong naniniwala. Napatingin siya kay Erix at ngumiti. At natutunan kong hindi ko kailangang mag-isa para mahanap iyon. Pagdating ng gabi, nagdaos ng pagtitipon ang buong baryo. Hindi tulad ng mga nakaraang taon kung saan ang Pasko ay puno ng pangamba. Ngayon ito ay tunay na pagdiriwang. May mga kantahan, sayawan at pagkain na inihanda ng lahat. Si Rain ay nakaupo sa tabi ng apoy, nakatingala sa mga bituin habang hawak pa rin ang kwintas ng kanyang ina. Sa tabi niya, umupo si Erix. Tahimik lang na nakatingin din sa langit. Salamat, mahina nitong sabi. Napatingin siya sa kanya, nagtatakang tanungin kung bakit. Salamat sa hindi pagsuko, dagdag ni Erix. Dahil doon, may kinabukasan pa ang lugar na ito. Ngumiti si Rain at tumango. Salamat din sa pagtulong mo. Kung wala ka, hindi ko kakayanin. Saglit silang natahimik, ngunit sa katahimikan ay may damdaming hindi kailangang bigkasin. Ang apoy sa harap nila ay patuloy na nagliliwanag, sumasabay sa musika ng baryo at sa tibok ng kanilang mga puso, na ngayon ay hindi na takot, kundi puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, sa gitna ng baryo ng mga engkanto, ipinagdiwang ni Rain ang Pasko na hindi niya malilimutan. Hindi dahil sa kasaganahan o mga palamuti, kundi dahil natagpuan niya ang tapang na matagal na niyang hinahanap at ang tahanan na hindi niya inakalang makikita muli. Ang dilim na minsan ay bumalot sa kanya ay napalitan ng liwanag na walang hanggan at alam niyang saan man siya magpunta, dala-dala niya iyon sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw mula nang matapos ang lahat at unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang gubat na dati kinatatakutan ay naging tahimik at mapayapa. Ang mga puno ay tila muling namukadkad at ang mga hayop na matagal nang nagkubli ay bumalik na. Ang mga tao sa baryo ay muling nakangiti at ang takot na minsang bumalot sa kanilang mga mata ay napalitan ng pag-asa. Sa bawat umaga, naririnig na muli ni Rain ang kantahan ng mga ibon, ang tawanan ng mga bata at ang paghinga ng lupa na tila nagpapasalamat sa wakas ng sumpa. Si Rain naman ay nanatili pa ng ilang araw sa baryo. Hindi lamang para magpahinga, kundi para tulungan ang mga tao sa pagsasaayos ng kanilang mga tahanan at taniman. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nakikita kung gaano kahalaga ang lugar na ito sa kanyang ina at kung bakit pinili nitong umalis noon para iligtas siya. Ramdam niya ang koneksyon sa lupaing ito, hindi bilang estranghero, kundi bilang isa sa kanila. Madalas niyang suotin ang kwintas na iniwan ng kanyang ina at sa tuwing hahawakan niya ito, parang may yakap na gumagabay sa kanya. Isang gabi bago siya tuluyang bumalik sa Maynila, naglakad siya mag-isa patungo sa punong balete na naging saksi sa lahat ng pinagdaanan niya. Umupo siya sa ilalim nito, nakatingala sa mga bituin. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na ito ang katahimikan na nakakatakot. Ito ay payapang katahimikan, puno ng kasiguruhan. Ma, bulong niya, natagpuan ko na ang dahilan kung bakit ako nandito. Natagpuan ko na rin ang sarili ko. Habang sinasabi niya ito, may mahina siyang naramdaman sa kanyang balikat. Parang dampi ng hangin na may kasamang init. At alam niyang iyon ay patunay na hindi siya kailanman iniwan ng kanyang ina. Lumapit si Erix, dala ang 2 basong gawa sa baon ng niyog. Umupo siya sa tabi ni Rain at iniabot ang isa. Para sa bagong simula, sabi nito habang nakangiti. Tinanggap ni Rain ang inumin at ngumiti rin. Para sa bagong simula, sagot niya. Uminom sila habang tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Babalik ka pa ba? Tanong ni Erix matapos ang ilang sandali. Napatingin si Rain sa kanya, hindi na may halong pagdududa o takot, kundi may malinaw na desisyon. Oo, hindi ko iiwan ang lugar na ito. Hindi ko rin iiwan ang mga taong tinuturing ko ng pamilya at hindi kita iiwan.
Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Rain si Erix na tunay na ngumiti. Hindi dahil sa ginhawa ng tagumpay, kundi dahil sa kasiguruhan ng kinabukasan. Tumayo sila at naglakad pabalik sa baryo, magkatabi, magaan ang bawat hakbang. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga tao na nagsasaya pa rin. May awitan, may sayawan, at sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Rain na sa wakas, bahagi na siya ng isang komunidad na may malasakit at pagmamahalan. Kinabukasan, bago umalis si Rain para bumalik sa siyudad at ayusin ang kanyang mga bagay-bagay, muling nagtipon ang buong baryo. Ang matanda ay lumapit at nagsalita sa lahat. Ang sumpa ay naputol, ngunit ang alaala ng ating pinagdaanan ay magsisilbing paalala na ang liwanag ay laging mananaig sa dilim, basta't may tapang at pagkakaisa. Nagpalakpakan ang lahat at si Rain ay nakatayo sa gitna, hawak ang kwintas ng kanyang ina. Tumango siya sa mga tao at nagsalita ng mahinahon. Hindi ako aalis ng tuluyan, babalik ako. Dahil dito ko natagpuan kung sino ako at kung saan ako nababagay. Umalis siya ng baryo, dala ang panibagong lakas at malinaw na layunin. Sa bawat hakbang palayo, dala-dala niya ang mga alaala ng laban, ang aral ng tapang at pag-ibig, at ang pangakong hindi na siya tatakas sa mga hamon ng buhay. At sa likod niya, sa baryo ng mga engkanto na minsan ay binabalot ng dilim, sumikat ang araw na mas maliwanag kaysa dati, isang simbolo na ang Pasko ay hindi lang tungkol sa kasayahan, kundi sa pag-asa at pagbabago. At alam ni Rain, kahit saan siya mapunta, dadalhin niya ang liwanag na iyon sa kanyang puso magpakailanman.